Alright, ang buhay mag-asawa. Okay? Maaring ang iba po sa inyo ay hindi pa humahantong dito, pero ito isang kapakinabangan din na maaring natin gamitin o maaring tayo man po ay wala ng asawa, maaring nating ibahagi sa iba. Alright? Nauuso ngayon yung caricature, kaya caricature din yung aking picture ngayon. Kung kayo ay wala pang profile ng inyong caricature, no, ay mag-chat GPT na kayo. Okay? Yan yung paano kaya ginagawa yun? Nung isang araw, Sister Lenny, tanong ng tanong. Ano? Alright. Ang buhay ng mag-asawa. One of the greatest quest of a man is to find his missing rib. Bilang ang tao po, lalong higit ang kababaihan, ay kinuha sa isang tadyang ng kalalakihan. Sabi ng iba, ay hanggat hindi na ibabalik, ay hindi na kukumpleto ang kanyang buhay. The missing piece of his life, the one that will complete him, o yung tinatawag nating partner, o yung ating magiging asawa. May tatlong biblical principle pagdating po sa marriage or sa pag-aasawa. Number 1, marriage was invented or is invented by God. Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, "It is not good for man to be alone. I will make him an helpmeet suitable for him." Marriage was invented by God. Hindi ito linikha ng kung sino mang mga philosophers. Hindi ito naisipan ng tao na nung mga panahong yun. Kundi mismo ang Diyos ang nakaisip na hindi nga mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kailangan niya ng kapartner, kailangan niya ng helpmate. That's why He formed a woman na kung saan this will be his partner. So it was God who invented, it was God who designed. Pwede namang ang ibigay ng Diyos sa halamanan ng hardin, kung ang pinakang disenyo lang ay helpmate, katuwang, mas maganda lalaki. Mas marami silang mabubungkal, mas malakas, pero alam ng Diyos yung perfect mate para sa isang lalaki ay isang babae, bagamat mas mahina, pero ito yung match para maging kalakasan sa isang lalaki. So, marriage was invented by God. Hindi ito bastang nagkaroon na lang ng romance, na parang nagkaibigan sila. Although God created man and woman, pero dinisenyo rin ng Diyos na magkaroon ng romance sa pagitan nila. So, marriage was invented by God. Pangalawa, marriage was instituted by God. Genesis chapter 2 verse 24, "Therefore, shall a man leave his father," hihiwalay ang mag-asawang ito sa kanyang mga magulang, "a man shall leave to his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one." Not just invented, but instituted. Pag sinabing instituted, may sistema, may form, may pattern. May tatlong pinakamahalagang institusyon na itinatag ang Panginoon. Hindi po ito galing sa karunungan ng tao. Unang-una, God instituted church. Mismong ang Diyos ang nagtakda, mismong Diyos ang nagbigay ng sistema pagdating sa iglesia. Pangalawa, God instituted government. Bagamat may mga politiko, may mga leaders, hindi po yan galing sa kanila, hindi po sila ang nagtatag, kundi mismong ang Diyos ang nagtatag ng gobyerno. At pangatlong bagay, ang unang-unang itinatag ng Diyos na institusyon ay ang pamilya o ang buhay mag-asawa. And under marriage, matapos niyang inbentuhin, hindi niya hinayaang kayo na ang bahala kung paano kayo magsasama. May mga sistema, may mga pattern na ibinigay ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. At ang isa na nga po dito, "Therefore, a man shall leave his mother and his father, and shall cleave unto his wife," sila'y mamumuhay na magkasama, "bubukod, and they shall be one." Pangatlong bagay, marriage was initiated by God. Hindi lamang invented by God, matapos niyang likhain, bahala na kayo, binigyan ng pattern or instituted by God, and it is also initiated by God. Ang Diyos ang nanguna, ang Diyos ang nag-udyok, ang Diyos ang nag-uudyok, nagpe-persuade na hindi lang kayo basta
magpakasal, hindi lang basta kayo magkaroon ng partner, humayo kayo at magpakarami. So God created man in His own image. In the image of God, created him, male and female. So the pattern of marriage, unang-una, the pattern of marriage, male and female. Biblical po yan. Kung pwede naman palang mag-asawa ang lalaki sa lalaki, hindi na kailangan ng Eve. Pwedeng ang gawin ng Diyos is Steve. Okay, hindi po Rodolfo ha, iba po ano. So, alam ng Diyos yung pattern. Ito ang dapat magka-partner, lalaki at babae. Bagamat nakakalungkot, tinatanggap na po ng sistema, pero sa biblical po, ayun po ang pattern. So, that is the pattern, and the purpose, God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply. Ang purpose ng marriage ay hindi lang magkasama, hanggat maaari kayo ay bumuo ng pamilya. Be fruitful and multiply, and it is God Himself who initiated. Di ba? Naalala ko nung buhay pa ang ating pastor, Pastor Noel. Siya yung laging konsentidor pagdating sa ganyan, di ba? O, di ba? Pakasalan mo na. Bumuo na kayo. Kaya nga nakabuo ng hatchery house dito sa Kubo, di ba? Initiated. Kumbaga, ang Diyos mismo ang nag-uudyok na kailangan nyo, humanap kayo and multiply. So, masasabi po natin na pagdating sa usapin ng relasyong ito, ay ito po ay napakabanal at sagrado. Sapagkat mismong ang Diyos ang nakaimbento, mismong Diyos ang nagplano, mismong Diyos ang nag-uudyok at nanguna na ipakita yung gantong klaseng pagmamahal. Now, sa lahat po ng pagmamahal na ito po ay humahantong sa tinatawag nating pag-asawa. Ilang bagay lang po, bigyan natin acronym yung asawa. Okay? Ano yung mga bagay na makikita natin sa isang buhay mag-asawa na bigyan natin ng konsiderasyon at lalong natin linlangin or ating patibayin ang buhay mag-asawa. Unang-una po, Proverbs chapter 19 verse 20. Unang bagay, Proverbs 19 verse 20, sabi po doon, hear counsel and receive instructions, that thou mayest be wise in the latter end. Makinig kayo, magpaturo kayo, nang sa gayon ay kayo ay makagawa ng mga tamang desisyon, lalong higit na sa mga susunod yung buhay. So ang unang-una po, pagdating sa buhay mag-asawa, doon muna tayo sa mga singles. Alalahanin ang mga alituntunin o konsiderasyon bago mag-asawa. Alalahanin. One of your biggest decision na gagawin mo sa buhay mo ay kung sino ang magiging partner or asawa mo. If you will count the days in your school days, compared to the days that you will live with your husband or wife, isa sa pinakang mahabang relasyon na iyong patutunguhan ay ang iyong asawa. Marami kang naging kaklase, classmate mo siya, grade 1 hanggang grade 6, grade 4 hanggang and so on, pero higit pa po dyan ang bilang ng mga taon na pagsasamahan nyo. In fact, kahit nga po sa inyong mga magulang, mas mahaba ang inyong ipagsasama ng mag-asawa kaysa sa inyong mga magulang. Kung ikaw ay edad na 25, ay kinasal na, so hihiwalay ka na. In fact, sa 25 years mo naman bilang anak, hindi mo naman laging katabi sa pagtulog ang iyong magulang. Sa inyong mga kabataan, anong edad kayo humiwalay na sa pagtulog? Diba? Meron na kayong gusto nyo, hiwalay na kayo, may sariling kwarto. Pero yung mapapangasawa mo ay napakatagal na panahon nun. Mas matagal mo siyang makakasama sa kama kaysa sa iyong kapatid. Kaya napakahalagang desisyon po ng pagpasok sa pag-asawa. At kung ang iyong nanay, tatay, mga kapatid ay iyong kadugo at kasama mo na nung pinanganak ka sa loob ng bahay, ang pakikisamahan mo ay hindi mo kilala, hindi mo nakasama. Kaya napakahalaga na maging tama ang desisyon sa bagay na ito. Because in this big decision, it will later affect the rest of your life. Napakalaki na magiging impact sa mga susunod mong buhay kung papaanong ikaw ay pagpapalain o papaanong magiging burden ng iyong buhay. Iwasan natin yung mga tinatawag na pagsisisi sa bandang huli. Ito po ay lagi kong binabanggit sa tuwing ako po ay nagkakasal, bago ko sila ikasal. Ito yung mga panuntunan
Paano ba natin aalamin ang mga alituntunin o mga bagay na dapat isalang-alang bago po ikasal? At I do believe, na-mention ko na to before, I just add some mga bagay, mga pagsubok bago tayo humantong sa pagkakasalan. Kung kayo man po ay mga magulang na, kung kayo man po ay wala na mga partner, may susunod na henerasyon na marapat nating gabayan. Kung sila po ay ginabayan nyo sa kanilang kurso, sa kanilang pag-aaral, isang bagay lang yon. May mas malaking bahagi na dapat turuan natin sila sapagkat pag hindi naging tama ito, kahit meron silang magandang kurso, pero kung hindi maayos ang kanilang relasyon, napakalaki po ng epekto. Unang-una, ano po yung alituntunin? That is the test of time. Yung pagsubok ng panahon na dapat i-consider bago mag-asawa. Sabi po na aklat ng Ecclesiastes, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Dapat ang inyong pag-iibigan ay nasubok ng mahabang panahon. May tamang panahon kung saan alam natin na ang isang tao ay nararapat na sa relasyon. Kaya nga ang mga magulang, hindi maiiwasang paghigpitan ang mga anak sapagkat hindi naman sila maglalayon na mapasama ang anak matapos nilang magsakripisyo ng higit. Pero bilang mga kabataan, meron kayong mga pasya, meron kayong mga bugso ng damdamin, pero kayo ang dapat magkaroon ng personal na konsiderasyon. The test of time. Merong mga umiibig ng maaga sapagkat para sa kanila ito ay inspirasyon. Young people, first year high school, second year high school, gusto kong magkaroon ng inspirasyon. Maaring ang bagay na ito ay may katotohanan. Pero alam nyo ba, sa mga umiibig ng maaga, na nagsasabing ito'y aking magiging inspirasyon, 90% hindi naging inspirasyon, naging distraction. Oo, sa umpisa, naging masipag ka dahil nandun siya sa classroom. Hindi ka na uma-absent sapagkat gusto mo siyang makita. Pero once na kayo ay hindi na magkasundo, yung sinasabi nyo mga kabataan na inspirasyon, distraction. Ang laking dagok sa inyong buhay, naging dahilan kung bakit lalo kang tinamad, naging dahilan kung bakit ayaw mo na. So, hindi rin po ganun ka makatotohanan, bagamat meron talagang mga ganun. Sapagkat meron talagang tamang panahon. May panahon ng pag-aani, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aaral, may panahon ng pag-ibig. Pero sa panahon ngayon, mga kabataan, ang konsiderasyon na ito, kung hindi natin i-consider, ay may malaking epekto sa inyong buhay. May malaking epekto sa inyong buhay. Hindi natin mawawala ang bugso ng damdamin, pero alam natin kung kailan tayo papasok sa relasyon. The test of time. Gaano na kahaba ang relasyong ito? Gaano na tayo nagkakilala? Ako ba ay nasa tamang panahon? Pangalawa, the test of treasure. Kung ako'y talagang umiibig, kaya ko na bang magpakasal? Meron na ba akong pambuhay ng pamilya? Paano mo naman masasabing nasa tamang panahon? Diba? Kung high school pa lamang, ang kasunod nun handa ka na bang magpakasal? Meron ka na bang pambuhay ng pamilya? Yung pang-load nga lang, kinukupit mo pa. Saan ka kukuha ng panggatas? Diba? Madali nang umibig pag meron na tayong pambuhay ng pamilya. Kaya pinupurso kayo. Gawin niyo yun dapat. Magtrabaho kayo, mag-aral kayo pagkatapos. Madali nang umibig. Sapagkat kahit ikaw ay ibig na ibig, mga kabataan, kahit ikaw ay ibig na ibig, kung wala kang pera, kulang yan. Sapagkat hindi mo ipapakain ang iyong emosyon. Papasok na tayo sa realidad ng buhay. So, i-prepare nyo ang lahat. I-prepare nyo ang lahat nang sa gayon, pag dumating na yung tamang panahon, handa na rin tayong bumuhay ng ating pamilya. The test of treasure. Hindi yung ating iaatang sa mga magulang, pati ang mga ating pangkasal, hindi lamang sa kasal, hanggang sa pagkakaroon ng apo at kung ano paman, tumutulong ang mga magulang, pero yung ating iatang ang lahat, meron tayong hindi na lampasan na pagsubok. The test of time, maaaring pasado, but even the test of treasure. Pangatlong bagay na i-consider mo, Pastor, tama na ang panahon. Pastor, meron na kaming trabaho. The test of trials. The test of trials.
dapat kayo ay hindi lang sinubok ng inyong mga kilig, kundi sinubok kayo ng mga pag-aaway at mga hindi pagkakaintindihan, at ito ay inyong nalampasan. Kalimitan, pag ang relasyon ay masyadong maikli, okay, hindi nasubok yung talagang ugali. The test of trials. Kaya nga minsan, pag ako ay nagka-counsel, ang tinatanong ko, gaano kayo kadalas nag-away? Sino ang nanalo? Diba? Hindi ko muna tinatanong yung mga kilig moments. Paano nyo nalampasan? Diba? Paano nyo natagalan? The test of trials. Sapagkat yung pag-aaway, yung mga hindi pagkakaintindihan, ay lalabas at lalabas pa rin sa buhay mag-asawa. The test of trials. Dito mo higit na nakikilala. Masasabi mong mature na ang isang relasyon, mga kabataan, pag nag-aaway na kayo, at nagagawa niyong magpatawad, at nagagawa niyong ibalik. Kaya mong tanggapin ang mga kamalian sa kanyang buhay. The test of trials. Number 4 is the test of taste. Ano yung test of taste? Ito po yung nagkakasundo kayo sa ilang bagay. May mga pagkakataon talaga na iba-iba kayo ng taste. Pero kaya mo bang pakisamahan yung gusto niya? Kaya mo bang sabayan yung gusto niya? Kasi kung gusto niya yon, lalo pat ito naman ay hindi sabihin nating immoral, gugustuhin pa rin niya yun hanggang sa buhay mag-asawa. Kalimitan, di ba? Kaya sinasabi ng iba na pag kinasal na, natali na. Bakit yung dating gusto, hindi na pwede? Kaya dapat alam mo rin yung mga gusto niya, binibigyan mo rin siya ng pagkakataon na mahalin mo rin yung mga gusto niya. The test of taste. At kung hindi mo naman talaga gusto, kaya mo bang tanggapin? Okay lang ba sa iyo na ang gusto niya, ang kulay ay laging itim? Okay lang ba sa iyo na ang gusto niyang adobo ay walang suka? Okay lang ba sa iyo na ang gusto niyang kulay ng bahay ay ganito? Okay lang ba sa iyo na hindi siya mahilig mamasyal? Hindi yung pagdating sa relasyon, ang boring naman, ganito pala. Sa umpisa pa lang, nagkakasubo ka na. At tinatanggap mo yon, the test of taste. And panghuli, the test of testimony. The test of testimony. Ano po yung test of testimony? Ito po yung lumampas ka sa pagsubok na hindi mo lang siya nakilala mo siya base sa patotoo ng iba. Napakahalaga po nito sa pagpasok sa isang relasyon. Kasi kung ikaw lang, sigurado mabait yan. No? Hindi magpapakita ng kahinaan basta-basta ang isang taong umiibig. Dapat kilalanin mo rin siya. Anong klase siyang anak? Baka sa'yo lang generous. Pero pagdating sa magulang, kuripot, madamot. Lalabas at lalabas yung totoong yun. Anong klase siyang anak? Anong klase siyang kapatid? Diba? Anong klaseng patotoo meron siya sa mga kaibigan? Hindi mape-perfect yun. Pero dapat may idea ka na ganun pala siya. Ito pala siya. Alam na natin. Alam na natin, masipag ba siya sa bahay? Maalagain ba siya? Matulungunin? We check the background, testimony. Diba? Pinagtatanong natin, kahit papaano, unti-unti na natin kinakilala sa mga katrabaho. Diba? Ano ba ang patotoo niyan? Handa ka bang tanggapin yung kanyang mga maling nakaraan? Okay? Pag sinabing, ay si Angelo, ay ano yan, medyo playboy yan. Ay, ano lang ha? Alam mo namang nagbago na, pero at least may idea ka. Hindi yung pagdating ng kasal, doon ka lang mabibigla. Sino si number 3? Sino sa number 4? Tapos na yun. Nakita mo na yung mga yon at tinanggap mo na kasama sa tinanggap mo. Psychological, dapat alam mo din. Dapat alam mo na ang iyong mapapangasawa ay meron palang problema. Kasi lumalabas po yan. Maraming mga ganun na hindi ko alam, ganun pala siya. May mga problem pala siya psychologically, may mga ganto-ganto pala na lumilitaw na lamang. Dapat nalalaman sapagkat pag napasok na po, kalimitan wala na pong labasan. The test of testimony. Kaya unti-unti din nating linalapit. Pag medyo tayo ay talagang seryoso na at handa na, linalapit na natin yung ating sarili sa mga mahal niya sa buhay upang lubusang makilala. Number 6 is the test of theology. Ito, hindi na ito kinukonsider ng iba. Pero kung mananampalataya ka, tama na ang panahon, may pera na, subok na kami sa pagsubok, gusto ko na rin ang gusto niya, kilala ko na siya. The test of theology, ano po yun? Dapat kinukonsider mo din
yung inyong pananampalataya? Tinatanggap ba niya ang aking pananampalataya? In fact, the Bible says, do not be unequally yoked with the unbelievers. Pero kung siya naman ay nawin mo sa Panginoon, tinanggap niya ang iyong pananampalataya at hindi lang basta nawin, kundi naging kabahagi na rin ng iyong iglesia at magkasama kayo, well, he is no longer unbeliever. Pero minsan, alang-alang sa pag-ibig, ay di bali na, tsaka ako na i-consider itong bagay na ito. Along the way, maghihiwalay kayo ng landas. Sapagkat hindi nyo na pag-usapan, pag ba tayo kinasal, saan ba tayo? Doon nyo palang pag-uusapan pagkasala na. Saan ba tayo? Sino ba ang kaya bang tanggapin ang aking pananampalataya? Maraming mga bagay na kayo ay magkasama, pero pag araw ng linggo, magkahiwalay kayo ng landas. Hindi na ko consider. Young people, lahat ng tinanim nyo sa ministry, nagpakalalim kayo. Pag ang partner nyo, hindi kayo parehas ng pananampalataya, mahihiwalay at mahihiwalay din kayo sa gawain ng Diyos. Bakit? Sapagkat pipiliin mo ang pag-ibig. But you will left your first love to the ministry and to God. Kaya sa umpisa pa lang, i-check nyo na yun. Diba? I-check nyo na yun. Tayo ba ay maaring magsama sa aking paniniwala at pananampalataya? Lalo pat pagka iba-iba ng mga lalim ng mga pananampalataya. So, maganda. Sapagkat hindi lang kayo nagkakasama sa bahay, magandang nagkakasama kayo sa bahay tahanan ng ating Panginoon. So, alamin ang mga alituntunin, konsiderasyon. Kung napag-aralan natin ang mga bagay nito at na-checkan natin to, God-initiated marriage. Go. Ito na ang tamang panahon. Di ba? Humayo kayo, magpakasal at magpakarami. Bilang mga magulang, we desire best for our children. Diba? Ang isa sa pinakang best. Kasi pag kinasal na yan, wala na kayo eh. Sila na yun eh. Ang pinakang best is sila ay magabayan. Kaya lang mga anak, magpaturo kayo. Anong sabi sa verse kanina? Diba? Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in the latter end. Hindi laging ang magulang ay kontra. Bakit niya naman kukontrahin yung isang bagay na pinakaingat-ingatan niya at inalagaan kung ang gusto niya lang pala ay mapunta sa mali? May karunungan ang magulang. Bagamat minsan, meron talagang mga hindi matanggap, pero ipaglaban nyo. To the point na patunayan yung karapat-dapat talaga yung relasyon niyan. Pero kung laging sablay, laging hindi maayos, kayo na rin ang gumagawa ng dahilan na ipinapakita nyo hindi pa tamang panahon. Alamin ang mga alituntunin o konsiderasyon bago mag-asawa. Pangalawang bagay, kung tayo naman ay may asawa na, lahat ng may asawa, say amen. Parang mahina yung sagot ng asawa nyo. Lahat po ng may asawa, say amen. Pangalawa, sakripisyo, alang-alang sa pag-ibig. Sakripisyo, alang-alang sa pag-ibig. Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Pagdating sa buhay pag-aasawa, sakripisyo alang-alang sa pag-ibig. Marriage, pasensya na sa boses ko, hindi ko po may lakas, ano? Marriage is not sustained by feelings alone. Hindi tumatagal sapagkat nandun yung damdamin. May mga pagkakataon na pabago-bago ang feelings. Marriage is not sustained by feelings alone, but by sacrifice. Ano po ba yung sacrifice? Yung handa mong i-give up, yung handa mong talikuran, alang-alang sa pag-ibig. Real love in marriage is not just about romance. It is about giving up something for the good of your spouse. Kaya nga minsan, narinig natin yung salitang, pagod na ako, ubos na ako. Sapagkat, yung sakripisyo natin ay naging malalim na. And it depends upon your capacity. Kung paano kaya mong tagalan, hanggang saan ka magsisakripisyo. Pero alang-alang sa pag-ibig, sacrifice. Love is proven not by what you receive, but what you are willing to give up.
Hindi mo mapapatunayan yung pag-iibigan nyo, hindi lang dahil may natatanggap ako, kundi ano yung kaya mong i-give up para sa mahal mo sa buhay. Unang bagay, na mostly sinasacrifice ng buhay mag-asawa, love, sacrifice, selfishness. Yung sarili mo. Yung salitang ako, ako. Pag ikaw ay nasa buhay mag-asawa na, hindi laging ako. Kung nung liniligawan ka, kailangan laging ako, masaya ako, na-impress ako. Pag pumasok na kayo sa buhay mag-asawa, you will learn, both of you, that love, sacrifice, selfishness. Do nothing out of selfish ambition, but in humility, consider others better than yourselves. Philippians chapter 2, huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili. Pag ikaw ay nasa relasyon na, you need to sacrifice sometimes yung iyong sarili or pagiging selfishness. In marriage, two people bring two wills. May mga panahon na maghihiwalay kayo ng landas, ng gusto, two attitudes. May mga time na magkaiba kayo ng ugali, two desires. Conflict happens when I say, I want. Ito gusto ko, dito ako. But peace comes when one says, I yield. Magpapaubaya ako. Magpaparaya ako. Oo, hindi tayo magkaparehas ng gusto. Pero sige, ikaw na muna. Pagbibigyan kita. Sacrifice, selfishness. Love says, not my way, but our way. Or sometimes, your way. Ang tunay na pag-ibig, hindi yung laging, ito yung paraan ko ito yung gusto ko Di ba? Ito na ako Ang tunay na pag-ibig, hindi lang laging, ito na ako. Love says, it is not always my way, but it is our way, or sometimes, it's your way. Ikaw ang panalo. May mga pagkakataon, pag kayo ay nasa buhay mag-asawa na, kayo ay magpapatalo. Alang-alang sa pag-ibig. Love sacrifices selfishness. Nakapapagod ang isang pag-ibig na kung saan laging sa isa lamang umiikot ang relasyon. Love sacrifices comfort. Yung ating mga maaalwan, handa nating isakripisyo. John 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Pinapakita dito yung ginawa ng ating Panginoon at itinuturo ng Panginoon yung klase ng pag-ibig. Sabi niya, greater love, kakaibang pag-ibig yun, na ang taong ito kayang ibigay yung kanyang buhay, yung kanyang body, alang-alang sa mga kaibigan. Ibig sabihin, handa niyang isacrifice yung maayos na buhay. Ganun na rin naman po ang tinuturo ng Panginoon. Love sacrifices comfort. In marriage, you don't always lay down to your life physically. Maaring hindi yung katawan mong buo ang iyong willing i-give up. But you lay down your time, willing kang i-give up yung time mo. Sa akin, comfort zone ko na to pahinga ko na to Your convenience and your preference. Ang tunay na pag-ibig, hindi laging komportable. May mga time na hindi ito yung gusto ko Nasa comfort zone na ako, ba't ba ako aalis pa? Pero alang-alang, you are willing to sacrifice, alang-alang sa pag-ibig. For example, listening when you are tired. Pagod ka na, gusto mo na magpahinga. Pero alang-alang sa pag-ibig, sige, makikinig pa ako. Helping when you want to rest. Following when it's boring. Maganda yung iyong ginagawa, may pinapanood ka, may ginagawa kang ganito, pero nangangailangan ng yung isa ng attraction ng panahon, you will move out from your comfort zone. Di ba tayo mga asawa, minsan napapakamot tayo ng ulo at nasasabi na lang nating istorbo. Istorbo naman, may ginagawa. Pero minsan, wala tayo. Sige na. Okay? Moving out from your comfort zone. Pero,
ano yun, iskoran yun ha. Diba? Iskoran yun. Yung parang yung una, love, sacrifice, selfishness. Hindi pwedeng siya lang lagi. Dapat nakaka-score ka din. O ikaw naman, sinamahan kita nung isang araw, dapat iskoran yun. Kasi pagka mapapagod. Diba? Magtarahan kayo, maglagay kayo ng board. Sino nagluto? Ay, yung isa kasi, pagod na, ikaw na magluto. Diba? Ay, sige. O, sige, ako ngayon ha. O, teka lang, ako nung isang linggo. Ay, oo nga pala, bango naman siya. Diba? Love sacrifices comfort. Staying, following when it's boring, is staying when it's easier to walk away. Love is choosing commitment over convenience. Love is choosing commitment over convenience. Pangatlong bagay na kailangan mong isakripisyo, pag nasa buhay mag-asawa ka na, hindi lang yung sarili mo, hindi lang yung comfort mo, but even your pride. Ang disenyo ng relasyon ay binigay ang babae to be a completer. Complete, not compete. Maganda sana kung talagang lalaki ang lamang. Pero nangyayari talaga na mas lamang ang lamang ang babae sa ngayon. Mas may magandang trabaho, mas may tinapos. Diba? Mas matalino. Pero love sacrifices pride. Be kind and passionate to one another. Ephesians chapter 4 verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ano po yung pride? Yung alam mong you are somebody. Pride says, I won't say sorry. Love says, our relationship is more important than my ego. Naranasan nyo na bang minsan na alam nyo naman kayo yung tama pero kayo pa rin yung nag-sorry? Okay. Pinapakiramdaman ko kung sinong mas lalaki ba o babae. Okay. Ang tawag doon yung sacrifice your pride. Wala rin naman pangahantungan to kasi alam kong Sige, alang-alang sa pag-ibig. Maayos lang. O sige na, sorry. Diba? Magpapatalo ako. Because love sacrifices pride. Pero both din yan. Both. Hindi pwedeng lagi siyang talo. Diba? Kailangan, may mga time na pinararamdaman mo na nanalo din siya sa inyo. Diba? Kailangan may mga pagkakataon na ganun. Lalong higit ang lalaki. Lalong higit ang lalaki. Sapagkat ang lalaki, diba? ang pinanghahawakan niyan, yung kanyang pagiging lalaki. Kahit papano. Pero bilang lalaki naman, sikapin naman nating maging tama. Gumawa tayo ng tama. Kasi kung talagang kita naman na para tayong yung hari ng sablay, ay paano naman tayo talaga susundin? Paano tayo paiskurin? Diba? Humingi tayo sa Panginoon ng karunungan. Lord, sana naman makagawa akong tamang desisyon. Sana naman maging maayos to. Sana makita ng pamilya kong naging maayos ang ganito. Sikapin. Kaya ang hinahabol natin yan eh. Pero ang babae, kahit mas magaling ka pa, ang disenyo sa iyo, helpmeet lang. Helpmeet. Hindi yun yung katulong na nakikita natin na actually maganda naman yung connotation ng katulong eh. Tagtagin mo yung tulong. Anong kabaliktaran? Hirap. Okay? Kahit sa mga kasambahay, ganun yun. Ibig sabihin, kung meron mang kulang dyan, completer. Hindi competitor. Hindi kalaban. Kung may pagkukulang, kaya ka binigay ng Diyos, palakasin ang iyong asawa. Padaliin ang kanyang buhay upang mas makapagtrabaho, upang mas maging maayos ang lahat. Pride says, I won't sorry. Pero sabi ng pag-ibig at umiibig, our relationship is more important than my ego. Asking forgiveness, letting go of the past mistakes, and refusing to keep score. Yun minsan ay okay lang. Hindi muna akong panalo ngayong araw na ito. But again, hindi ibig, mga mag-asawa, tandaan nyo, hindi ibig sabihin lagi kang panalo ka. Meron din ako mga nakitang relasyon na parang hindi na nanalo yung isa. Napupuno rin po yan. Pagkita niyang wala akong naging panalo sa buhay mag-asawang ito, diba ako, Jojo, napupuno din niya. Akala mo panalo ka, ay akong panalo, kita mo, tikom siya, tahimik ka, Okay. Napupuno po yan. That is, may ego ang tao, pero binababa niya yon. Pero dapat minsan maramdaman niya. Diba? Maramdaman niya na, ako ang husband. Hindi rin naman natin hinihiya ang mga wife. Hindi rin naman natin hinihiya.
Napaka-importante nun. Marriage survive more on forgiveness than perfections. Ay, buti, paano kayo tumagal ng 40 years? Ay, kasi perfecto kami. Hindi nga masipag yan, mabait yan, hindi yan naging unfaithful. Hindi po. Most marriage survives because of the word forgiveness. Malalim yung kanyang kayang gawing pagpapatawad, sakripisyo, alang-alang sa pag-ibig. Kinukonsider mo yun, alang-alang sa pag-ibig. Marriage is like crossroads with two signs. Meron kayong daan dyan. Meron pakaliwa dito, may papuntang kamilmil. Ang nakalagay doon, protect yourself or give yourself. Parang ako, paano naman ako? Or I need to sacrifice. Mamimili kayo ng daan. The word teaches protection. Ay, mahalaga, masaya ka. Dapat hindi ka talo. Dapat ikaw ganyan. But God teaches sacrifice. Hanggat kaya mo. Alang-alang sa pag-ibig. Marriage does not fail because love disappears. Hindi lang yon. It fails when sacrifice disappears. Nag-fail ang marriage pagka isa na lang ang handang magsakripisyo. Nauubos din ang tao. A strong marriage is not built on who is right, but on who is willing to give up. The question is, sa ating buhay, buhay mag-asawa, ang tanong, sino sa atin, sino sa inyo, ang mas mapagsakripisyo? Yeah. Tinginan nga kayo mag-asawa't, kulbitan nga. Sino? Okay? Alam niyo po, hindi naman ito tunay na magkakapantay. Meron talagang mas higit. Meron tayong aamin na, ay si mama, si papa. Diba? Sino yung higit na mapagsakripisyo? Ang idea dito, hindi yung sino ang higit. Ang idea dito, kung higit man siya, kita mo talagang matindi ang sakripisyo nito. Kung higit man siya, dapat may sinusukli ka. Hindi ibig sabihin, siya na yung lahat, siya, ikaw na pala. Dapat marunong kang magsukli. Nang sa gayon, napupunan uli siya, nagkakaroon uli siya. Hindi niyo mapagpapantay talagang, siguro sa mga games natin, sino ang mas masipag? Sino ang mas maagap gumising? Sino ang mas papagbigay? Diba? Pero hindi ibig sabihin, siya na yun, ikaw na pala eh. Dapat, meron ka rin ibinibigay na sukli. Sacrifice, parehas po yun. Sapagkat ang pag-ibig, na walang parehas nagsasakripisyo ay pag-ibig na nakakapagod. Pangatlong bagay, ang buhay mag-asawa, alamin ang mga alitutunin, sakripisyo alang-alang sa pag-ibig. Pangatlo, letter A, alalahanin ang naunang pag-ibig. Revelation chapter 2 verse 4, buksan niyo ang inyong mga Bible. Ito po ay mensahe ng Panginoon sa aklat ng Ephesus. Bagamat church ang tinutukoy, tingnan natin ang kanyang wika. Revelation chapter 2 verse 4. Kausap niya ang iglesia ng Ephesus, sabi niya, ngunit meron akong laban sa iyo, sa iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Nevertheless, that somewhat against thee, sabi ng Panginoon, ito ang mali, because thou hast left thy first love. Pangatlong bagay, letter A, alalahanin ang inyong naunang pag-ibig. Naunang pag-ibig. May mga panahon na kayo ay nagiging matamlay na sa isa't isa. May mga panahon na hindi na siya ganun kasweet. May mga panahon na hindi na siya ganun kasipag. May mga panahon na yung kanyang abs ay 8, naging 1 na lang monay, 10. Diba? May mga panahon na ang kanyang balat ay kumukulubot. Lagi niyong balikan yung panahon na ikaw ay umibig sa kanya. Ito yung taong dating aking inibig. Ito yung dating tao na ako'y nangako. Alalahanin ang unang pag-ibig. Mga kapatid, napakadaya po ng mundo ngayon. Ang mundo, listen, couple, bibigyan ka ng bagong pag-ibig. Hindi po ito usaping lalaki lang, maging babae. Bakit? Kasi yung iyong dating inibig ay hindi na ganun kaibig-ibig.
Pero lagi mong alalahanan kung papaanong siya'y minahal mo dati, ano yung mga sinakripisyo ng taong ito, papaano kanya inalagaan, tinanggap ang iyong mga mali, pinatawad ka. Kung pipili ka na rin lang ng kapalit, sa tingin mo yung kapalit na yan, magagawa niyang tapatan ang lahat ng ginawang pagmamahal at sakripisyo ng kapartner mo. Sa umpisa lang yan. Pero pag nalaman din yan na malakas kang humarok, pag nalaman din yan ang iyong mga buhay at kamalian, baka hindi pa tumagal ng 1 taon, iwan ka din yan. Pero yung asawa mo na tsinaga ka ng maraming panahon, minahal ka, pinatawad ka, hindi worth it na ipagpalit. Alalahanin ang naunang pag-ibig. Nandyan yan. Kailangan lang ng spark uli. Saan ba tayo dati? Alalahanin mo yung time na ikaw ay kinilig, bagamat ganito nagbago. At sikapin yung uling may balik. Nalulungkot lang ako sapagkat maraming relasyon. Di ba? Na bagamat may pagkukulang, ay sinubukang hanapin sa iba na akala niya mapupunan. Katulad ng inyong naging pag-ibig, naging mabugso ang inyong damdamin sa umpisa. Pero yung iyong ipagpapalit, mawawala din yan. Ang tanong, tatagal ba yan? Samantalang itong mahal ko sa buhay, napatunayan ko na sa loob ng mahabang panahon. Tinanggap ako, inalagaan ako, nagsakripisyo sa akin. May kapintasan din naman, pero kinakitaan ko ng pagmamahal sa akin. Laging alalahanin. Kung may mga tayman po na kayo ay nanlalamig, may mga tayman na maaring you became infatuated with others. Balansehin nyo, timbangin nyo. Timbangin nyo ang klase ng sakripisyo at pagmamahal na kayang ibigay at ibinigay ng inyong mahal sa buhay. Huwag nating sirain ang relasyon. Balikan natin yung unang pag-ibig. Di ba? Bakit parang wala ng spark? Pero kinilig ka rin naman dati noon eh. Alalahanin mo. Balikan mo. What went wrong? Ano yung pwede nating ayusin? Talagang napagod lang tayo. Talagang wala eh. Kailangan trumabaho eh. Pero unawaan, sakripisyo. Pero lagi mong babalikan yun. Lalong higit yung mga pangako. Yung mga pangako na ating binitawan. Alalahanin ang una, pag-ibig. May mga pag-ibig, hindi ko sinasabing pero may mga pag-ibig na talagang not worth it. Pero may mga pag-ibig na talagang dapat ilaban sapagkat kinakitaan ng malalim na pagmamahalan. Letter W, alang-alang or walang patakarang pagmamahal. Romans chapter 5:8, for while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan nga tayo, minahal na tayo ng Diyos eh. Meron ba dito na, ang gusto ko yung kriminal? Anong type mo sa lalaki? Diba? Gusto ko yung magnanakaw. Walang ganun. Ang Diyos, anong sabi ng Diyos? Makasalanan ka pa, inibig ka na niya eh. Pagdating sa pag-ibig, may mga pagkakamali at pagkakamali, pero nandun yung walang patakarang pagmamahal. Kasi yung patakaran, rules or standard. Sabi nung iba, pag ikaw daw ay 17, meron kang 12 standard. Ay, kailangan ito. Tapos ng college, kailangan may kaya, kailangan mabait, kailangan matangkad, maputi, mapungay ang mata. 12 yun. 18. Okay. Pagdating daw ng 25, yung 12, okay na yung 7. No? Pagdating ng 30, ay yung 3 ang pinakamahalaga, basta't iniibig ako, basta't may mata, kahit anong itsura, pwede na yun. Yung paa, kahit ano yun. Okay? Higit pa doon, ay kahit sino na. Yung standard, nawawala yun. Diba? Yung 36, 26, 16, nagiging yun eh, 666 na lang eh. Nawawala yun eh. Ang tunay na pag nasa mag-asawa ka na, walang patakarang pagmamahal or pag-ibig. Diba? Handang tanggapin. Doon papasok yung the difference between contract and covenant. Ano ba yung contract? Di ba? Merong mga marriage contract, certificate. Marriage as a contract. Ang definition na, ang contract, legal agreement. Ito yung sa batas. May kontrata tayo.
based on rights and benefits. Wala pa kasi tayo ditong mga divorce. Sa iba, napakabilis lang mawala niyang contract na yan. Ang key idea, what do I get? Based on performance. Depende kung may napapala pa ako, kung mabait ka pa, kung faithful ka pa, may contract pa. But if you fail, the agreement can be broken. Kumbaga, pag maayos, nandiyan pa yung contract. Based on performance, temporary mindset, valid only as long both parties are satisfied, masaya pa tayo, okay pa tayo, easy exit. Diba? Sa ibang bansa kasi, mabilis lang yun eh. In marriage language, ang ibig sabihin to, when terms are not met, the contract can be canceled. O, pasabi natin, nagre-renta kayo. O, hindi mo na-met yung contract, ayoko na, ganto-ganto, tapos na ang contract. In marriage language, I will love you as long as you make me happy. If you fail, I can leave. Kaya po sa ibang bansa, madali lang talaga maghiwalay. Ang result, self-centered, yun na nga yung kanina, kasi hindi na ako masaya, hindi ako ganito, puro ako. Conditional, may patakaran, and fragile relationship. Ano naman yung marriage as a covenant? Hindi siya legal, kundi biblical. A covenant is sacred promise before God. Yun yung pangako mo sa Diyos between you and God. Ang idea niya, how can I serve? Based on commitment and not on convenience. Covenant. Lifelong and binding. Sealed with promises, not just paper. Hindi lang yung dahil sa perma. Selyado ang pag-ibig na ito ng aking sumpa sa Panginoon. In marriage language, ang sinasabi niya, I will love you even when you fail. I stay, not because it's easy, but because I promise to you and to God. Ang result, God-centered, unconditional, and strong relationship. A contract says, if you fail me, I will leave. A covenant says, even when you fail, I will do my best to stay. That's the covenant. Why? Walang patakarang pagmamahal. Yan po ang buhay mag-asawa. What's the difference between I love you and I'm in love with you? Ano pong pinagkaiba nun? Diba? Parehas lang may love. Yung pong sinabing, I'm in love, nandun ka sa state na talagang may dahilan kang ibigin. Naku, nakaka-inlove yung asawa ko, di ba? Nakapula. Pag nakaitim, nakaka-inlove yung asawa ko kasi pinagluto ako. Pag hindi ka linutuan at inubusan ka pa. May dahilan, in love ka, may dahilan. Mostly, nung kayo ay nag-uumpisa pa lang, you are in love. Ano naman yung I love you? Pag sinabing I love you, hindi ka man laging kaibig-ibig, mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Hindi man dating kasing sarap yung adobo mo, nagbago na ang lasa, pero mahal pa rin kita. Hindi ka man kasing sigla at lakas nung dati, mahal pa rin kita. Nandiyan ka man sa barig ng karamdaman, I love you. Pero yung in love, bugso-bugso ng dami yun. Alam niyo ang reality ng relasyon? Yan, people, listen, couples, hindi kayo laging in love sa inyong partner. Kasi hindi laging kaibig-ibig tayo. Hindi laging kaibig-ibig. Ang term nyo nga ay yung nakakayamot. Di ba? Nakakayamot na yung si ano. Di ba? Nakakayamot. Nakakairita eh. Di ba? Hindi yung kaibig-ibig. Pero mahal mo. You love. Being in love is how you feel. But being loving is about how you still stay. Walang patakarang pagmamahal sa ating pag-ibig. Kaya, nandun yun. Diba? Nandun yun. Kaya dapat, laging, hindi pa man na ipapakita, pero laging nako-confirm. Okay? Laging nandyan. Ano yung mga babae? Si teacher dyan, laging matanong yan eh. Mahal mo ga ako? Ano gayon? Tatanungin pa gayon. Kaya nga ako nandito. Okay.
Magkaiba kasi yon. Yung, do you love me or are you in love with me? Magkaiba yun. Diba? Pero sa atin mga mag-asawa, di ba? Ang nagdahilan kung bakit nagtutuloy ang ating relasyon dahil nga ng you love, not just you are in love. You love eh, mahal mo eh. Kumbaga nandun yun. Yun yung magsusustain. Kahit anong mangyari, nandun pa rin yung pag-ibig ko, hindi nawawala. Walang patakarang pagmamahal. Kaya mga young people, tad kayo ng patakaran ngayon. Mawawala rin yung patakaran na yan. Yung itsura, wag naman kayo pipili ng walang itsura. Wala namang walang itsura. Ano bang itsura ng walang itsura? Puti lang? Hindi, lahat naman may itsura eh. Hanggang 30 plus lang yan. Hanggang 40. Okay? Nandyan pa rin, may itsura pa rin, pero it will fade. Diba? Pero yung ugali, hanggang dulo yun. Napakahalaga nun. Yung dulo. Yung mga standard, unti-unti nang nawawala yun. Kaya ko siya nagustuhan kasi athletic siya, ay nabaldado. Hindi, totoo nangyari yun. Wala na yung standard. Kaya hindi ka na in love, wala na. Pero mahal mo pa rin. Bakit? Covenant ko yun eh. Pangako ko sa Panginoon yun. Pinakang huli, letter A, asawa, ariing ganap na ang pagkakaroon ng asawa ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos. Pinakamagandang regalo ng Diyos. Alam nyo, ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa is blessed partnership. Kaya nga helpmeet eh. Para makumpleto, para umayos, para makatulong. Pagpapala. Pwedeng ang ibigay ng Diyos kung mapabilis lamang yung paghahardin, traktor. Diba? Yung mga makabagong makina. O di kaya mga kalalakihan, hindi. Alam ng Diyos ito yung pinakamagandang regalo. Ang marriage life ay pwedeng maging habang buhay na burden or habang buhay na maging blessings. Pero piliin natin na ito yung naging pagpapala pa rin. Kung meron man naging mga pagkukulang ating mga asawa, nandyan na yan. Lord, ang tingnan mo na lang yung papaanong ito'y naging blessing pa rin sa akin. Blessing. Ang magkaroon ng asawa. Sabi ko nga kanina, kung titingnan yung buhay mo, higit pa ang pagsasama nyo sa inyong magulang. Higit pa sa pagsasama nyo. Sino dito yung mga mag-asawang mga anak ay wala na? Nasa iba't ibang planeta na, kayo na rin lang ang natitira. Di ba blessing yung may kasama kang gigising? Blessing yung may magpapainit ng tubig? Blessing yung pagkadarating ay may magbubuhat? Alam niyo yung pinakamalaking blessing sa buhay? Yung may makausap ka lang. Yung may subukan yung kahit ang ganda ng bahay nyo, ipagpatayo kayo ng magandang bahay ng mga anak nyo, pero ikaw lang doon, mas pipiliin mong nandun lang kayo at may kasama eh. Blessing ang may kasama. Kaya napakalaking lungkot din po talaga ng mawala ng asawa. Walang ibang higit na makapagpapaliwanag kundi yung ating mga widow at nadagdagan po tayo. Kaya mga kapatid, blessed partnership. Kaya mahalin natin hanggat may panahon, diba? Huwag nating ipagpalit basta-basta. Sapagkat yan po ang pinakamahalagang regalo ng Diyos, pagkakaroon ng asawa. At sana dumating yung time kung papaanong yung iyong naramdaman at sinabi mo noon na thank you Lord sapagkat napakaganda ng regalo mo sa akin. Thank you Lord sapagkat sa asawang ito masasabi kong pinagpala ako. Sana after 10 years, 25 years, kaya mo pa rin tumingala sa Diyos at sabi mong, Lord, salamat sa regalo mong ito. But not all couples, hindi kayang sabihin yun. Bakit? Sapagkat hindi naging pagpapala. Balikan mo yung una, alituntunin. Baka merong hindi ka na-consider. At kung meron mang mga sumablay, hindi naayos, panalangin sa Panginoon, baka maayos pa natin. Baka may pagbabago pang pwedeng gawin ng Diyos. But at the end of our life, as we close our eyes, napaka laking pagpapala at regalo ng Diyos ang may asawa, no? Alam natin hindi perfect, 'di ba? Hindi natin pero masarap ang may partner. Yun yung mga katagang nako, tinali ka na, oy nasakal ka na.
Ano lang yun? Connotations lang yun. Oo, may ganun. Pero, to sum up, masarap ang may asawa. Di ba? Masarap ang may partner ka. Kasi, helpmate. Kung tayo man po ay nawala ng asawa, namayapa, wala pa, meron pa rin naman Diyos na pwede nating ibigin. May mga mahal pa tayo sa buhay na pwede nating ibigin. Pero, ang buhay mag-asawa, kaya nga sabi dito, ang buhay mag-asawa, habang buhay. Hindi lang siya ibig sabihin, habang buhay, matagal, ang ibig sabihin nun, habang buhay. Habang buhay. Diba? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsasama, diba, ng ating mga asawa. Pero minsan nga sa pagpikit pa lang ng mata natin at iniisip nating mawawala, parang ayaw na nating ipikit uli. Diba? Kaya, ano tayo? Pagpasalamat natin sa Diyos. Pagpasalamat natin sa Diyos, yung mga partner na meron tayo, minsan parang mahirap nakapokus na lang tayo minsan sa mga anak, sa mga trabaho, pero balikan natin yung ating unang pag-ibig. Ito yung tao na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon.